Hello guys! Welcome ulit sa ating bagong episode ng Arduino Training Series. For this tutorial, ang gagawin natin is mag-introduce na tayo ng ating mga push button to sa ating circuit. So basically, ang ating push button is an input device or component na tayo ang mag-i-initiate ng signal papunta sa ating Arduino board. So, kung makikita nyo itong mga nakalagay dito, LEDs at saka mga wirings, ito ay from episode 3 wherein nagawa tayo ng running lights. Kung hindi nyo pa napapanood yung tutorial na yon, I suggest na give it a try na panoorin yung episode na yon para maka-catch up kayo ng konti dito sa ating mga sumusunod na tutorials. So this tutorials is for beginners na nag-i-start pa sa ating Arduino programming. Mostly yung ating mga STEM students, yung mga hobbies natin na gustong mag-automate ng mga bagay-bagay. So for this tutorial, ang i-discuss natin is about how to use the push button as an input device sa ating Arduino Uno. So you can see here sa ating monitor na meron ako ditong diagram ng para sa ating push button. So we have 4 push buttons additional sa ating running LEDs. Ito yung from episode 3. Okay. So, yung push button natin is gagamitin natin as input device para makontrol natin ang mga LEDs na ito. Since ang LEDs natin dun sa ating discussion nung nakaraan is an output device. Pero ngayon, in this video, focus tayo sa push button, which is another input device. So, okay. So, dito sa ating breadboard, meron lang tayong additional connections. Itong power rail ng ating breadboard. I-connect natin ito sa kabilang power rail ng ating breadboard. So, you can see here, meron ditong red connection papunta dun sa red. And then, yung blue, yung ground natin, nakakonekta yan sa blue ng other power rail. And also, yung button natin, kung makikita nyo yung first 3 buttons natin, iba ang setup sa pang-apat nating push buttons. So, kaya ginawa natin ganito is para ma-differentiate natin kung paano ba mag-set up ng mga input devices. Kasi maraming paraan para mag-set up nito. Pero ito yung pinaka-basic. Yung last nating push button is may resistor na nakalagay sa kanya. And also, itong ating first 2 buttons, ang ginagamit niyang pins ay yung pin 12 and 11. So, yun yung digital pin ng ating Arduino Uno. Wherein, itong button 3 and button 4, ang gamit niya is itong analog pins natin. So, sa code natin mamaya, ipapakita natin yung difference nila at kung paano ba mag-initiate ng pin na ito. Okay? Malinaw ba ang ating diagram? So, also addition, 5 volts. Nilagay ko dito sa 5 volts na power rail and yung ground dito sa ground. Okay? Hindi man sila parehas ng wire color dito sa actual natin. Pero, at least ito, masusundan nyo kung saan ba nakakonect yung ating mga electronic parts. Okay?
And then, inulit ko, itong mga components dito, included ito dun sa ating starter kit. So, kung talagang eager kayo na mag-learn ng Arduino, it is the best na meron kayong kit para matest nyo ng actual. Kasi kung puro simulation lang gagawin natin, ay sa code lang tayo makakapag base nung ating prototype. Pero kung may actual kasi, iba kasi ang actual kaysa dun sa simulation. Meron mga bagay na pwede sa simulation na hindi pwede sa actual. So, ang mga tutorials natin is both hindi siya more on simulation but actual na pagtetest, pagpapagana ng ating mga circuit. So, okay. Kung may tanong kayo dito sa diagram, feel free to comment. And pipilitin natin sagutin lahat ng inyong mga katanungan. Okay? Meron ako dito naka-prepare na code para sa inyo. Para hindi na tayo humaba ang video nito. Kasi yung last tutorial natin is sobrang haba. Yun naman ay meron din akong mga code na naka-ready. Pero itong mga code natin, ito ay kino-code natin manually. And then, saka ko na lang pinipresent sa inyo para mas mabilis ang ating video. So, okay. So, sa last tutorial natin, tayo ay na-discuss natin ang about variables. So, for this tutorial, kung makikita nyo dito sa setup, meron pa rin tayong nandun pa rin ang initiation natin ng mga LEDs natin. Ito. Na-discuss natin yung mga loops kung paano gamitin and variables. For this code, i-emphasize lang natin yung ating mga buttons. So, yung button 1 natin, kung babalikan nyo yung diagram, nakakonect yan sa pin 12. So, close up natin to. Ito ang button 1. Yan. Button 2, button 3, and button 4. So, siya ay nakakonekta sa pin 12. And then, yung button 2 natin, nakakonekta sa pin 11. And then, itong 3 at 4 ay sa A0 at saka A1 ng analog inputs ng ating Arduino board. And then, bago nga pala natin i-discuss yung code, ito kasi yung button na to is 4 ang paa nito. So, kung makikita nyo, 1, 2, 3, and 4. So, kung wala kayong idea kung paano ang configuration ng button, kung bakit 4, kasi normally, ang mga push buttons natin, 2 lang ang pin. But for these buttons, so ito tinatawag natin tact switch. Yan. Na-click siya. Para matest natin itong buttons na ito, gumamit tayo ng multi-tester. So, para matest natin ito, tinignan lang natin ang continuity nito ng ating buttons kung alin ba ang shorted at hindi. So, doon sa ating continuity test ng ating tester, ang ano natin, itong dalawang pins na to, focus natin. Itong pin na to, at saka yung pin na ito, yung katalikuran niya, yun ay connected. And then, yung sa kabila naman, connected din. So, ang nangyari dito, yung ating ground na isa naka-connect doon, and then yung another connection is nasa left side. Ito yung left side, tapos ito yung right side. Okay? So, kung nalilito kayo, gawa na lang natin ng konting short video yung pagtetest ng pins ng ating mga electronic parts.
and kung paano ba gamitin yung continuity test. But for now, ang focus kasi natin is to use these buttons para makontrol natin kung ano ba ang kokontrolin natin dito. So, dito, mga LEDs ang ating kokontrolin by these buttons. Okay, balik tayo dito sa code. So, since kung iisipin nyo, yung kapag gagamit tayo ng loop sa pagde-declare ng mga variables na ito, kung mapapansin nyo, hindi siya made-declare na gamit ang for loop since iba-iba to. 12, 11, may A0 at saka A1. Pero in case na kuwari ito'y 12, 11, 10 at 9, pwede nyo siyang i-for loop sa pag-i-initialize ng pin niya. Pero ang ginawa nga natin dito is magkakahiwalay yung pin para makita rin ninyo kung paano natin ini-initialize yung pin ng mga ginamit natin. So for this, ang ginamit natin, nag-set tayo ng mga variable na button 1, button 2, button 3, and button 4. And then equals to 12, ang button 1 ay 12, button 2, 11, button 3, A0, and button 4, A1. So ang set natin ng input is this portion. So, may dalawa tayong pagsaset ng input. Ang isa, input pull up, at ang isa ay input. So, kaya magkaiba yung connection ng ating button sa 1 to 3 dun sa 4. Dito natin ngayon i-discuss kung ano ba ang pinagkaiba ng dalawang ito. Yan. Input pull up saka input. Pero for now, ituloy muna natin tong code and then titingnan natin sa code natin kung ano ba ang difference nilang dalawa. And for this vid, i-introduce na rin natin itong serial. Kasi itong serial na to ito ay sobrang gamitin para malaman natin ang status ng ating mga variable, kung ano ba laman ng mga variables, at kung ano ang status ng ating mga pin. Kung siya ba ay naka-high or naka-low. So, very useful itong ating serial. So, para ma-initialize ang serial natin, magsiserial.begin 9600. So, itong 9600 na ito yung tinatawag nating baud rate. Kasi ang serial, pwede siyang mas mataas ang baud rate, pwedeng mas mababa. Okay? Pero for this tutorial, gamitin natin itong 9600 dahil nang ito yung common ko nang ginagamit dati pa. Okay? So, yan. Pin mode, nag-initialize tayo na input, pull up, yung button 1 natin, 2 at 3, and yung 4 ay input. Okay? And then, after initializing, papasok na yan sa void loop. Kung mapapansin nyo dito, meron tayong code na naka-ready na dito. So, for the status of the buttons, gagamit tayo ng tinatawag nating serial monitor. Yan, no? Yan. Sa serial monitor natin. Yan. Makikita nyo dito ngayon ang status ng ating button 1, button 2, button 3, at button 4. Yan. Kasi itong serial.print ang ginagawa is magsesend siya ng serial data dun sa ating serial monitor. Kaya pag inano mo ng button 1 tapos colon and then space tapos serial.println digital button 1, digital read button 1. So itong serial print na ito is
para ma-print lang natin dito kung ano bang status ng button. Bawa itong button 1, kung mapapansin nyo dito, ang button 1 natin ay naka-high na siya. Ngayon, pag pinindot natin itong button 1, nagiging 0 siya. Yan o, kita nyo. Pag nirelease natin 1, pag pinindot, magiging 0. So, kung mapapansin nyo, inverted ang kanyang function. Kapag hindi siya nakapindot, 1 ang na-receive ng ating Arduino Uno. At kapag napindot siya, nagiging 0. Okay. Wherein, itong button 4 naman, 0 kapag hindi pinipindot. Pero pag pinindot natin ito, magiging 1. Okay. So, basically, yun ang difference ng input pull-up saka input. Okay. Pero, balik muna tayo dito. Yung serial natin is para makapag-display tayo. Kung mapapansin nyo dito, button 1. Kapag dinagdagan ko dito na status, button 1, and make sure meron kayong apostrophe ba to? Apostrophe. Na naka-include dun sa text na gusto nyong i-display sa ating serial monitor. And then, yung serial print LN digital read button 1, ito yung status bale ng ating button 1. 'Di ba may na-discuss tayo dati na digital write? 'Yun ay parang nagse-set tayo kung ano ba ang high or yung low ng LEDs natin nung last tutorial. Pero ngayon, since ang ating usapan ay usapang inputs tayo, digital read ang ating gagamiting syntax, and then open parenthesis kung ano yung variable na naglalaman ng pin. 'Di ba ito button 1? Yung button 1 natin is pin 12. Na isinet natin dito sa bago mag void setup. So ibig sabihin nire-read ng lines of code na ito kung ano yung status ng button 1 natin. So, kung yun ay 1 ang lumalabas, ibig sabihin, nakakonect siya sa 5 volts or BCC nung ating Arduino Uno. Okay? So, next. So, yung button 2 natin, parehas lang. And yung button 4, ganun pa rin. Pero, ang pinagkaiba nung tatlong yun, yan, is yung pagsaset natin ng kung anong kind ng input. Ito kasing pag-input lang, kung makikita nyo dito, itong button 4, ito yung resistor nya. Yan. So, ito yung tinatawag natin pull down resistor. Kung gusto nyo na ang status nyo ay ng button is hindi inverted, wherein kapag hindi pinipindot ay 0, ganito dapat ang setup ng inyong mga input device, yung inyong button. Pero kung okay lang naman na inverted ang inyong input, wherein pag hindi nyo pinipindot, high na kagad yung nare-receive ng ating Arduino Uno, and then mas maganda na ang gamitin nyo is input pull-up. Since ang advantage ng input pull-up is hindi ka nagagamit ng extra na resistor para dun sa iyong push button. Okay? Pero dito naman sa mga button, yun yung madalas na ginagamit. Yung kasi ang ating mga modules and sensors, mayroon na kasi yung nakatap na kasi yun sa ground or sa BCC. Kaya hindi na natin kailangan mag-input pull up sa mga sensors saka mga modules.
Yung mga sensors modules natin, yun ay di-discuss natin later on sa medyo intermediate part ng ating training series. Okay? So, yan. Ano pa ba? So, ano ba pinakaiba nito? Serial print. At itong sunod, serial print LN. So, ang pinakaiba nito ay yung serial print, dire-diretso yan. And then, may space ako dito. Yan, may space ako. And then, yung mag-print siya ng serial print LN, yung status ng button 1 natin. And then, kapag may LN ka kasi, ibig sabihin niya, new line. So, na-print yan dito, then new line sa baba. Kapag tinanggal natin tong LN, tingnan natin ang difference kung ano mangyayari sa ating code. Okay. So, hindi siya nag-new line. So, ang nangyari, status button 1, tapos ito yung status niya, 1. Pinindot natin, yung parang nagbabago. And then, wala siyang space, diretso sa print ng button 2 natin. Okay? Kaya, kailangan din natin ng print LN para maiayos natin ang pagpiprint dito sa ating serial monitor. So, okay, balik natin serial print LN. Ngayon, pag dinagdagan naman natin ng LN itong isa, so, mangyayari dyan, status button 1, tapos new line, ito yung status ng button 1, and then, yung mga sumusunod ng piniprint natin sa serial monitor. So, nasa sa inyo yun kung anong gusto nyong ayos ng inyong serial monitor. Kasi napaka-importante kasi nito para makapag-troubleshoot din tayo ng mas mabilis. Alam natin yung status ng ating mga inputs. And hindi tayo nanghuhula kung meron bang maluwag dito sa ating breadboard, kung merong disconnected, and etc. Kasi sa halip na gumamit tayo ng multi-tester para matest yung kung connected ba ito, makikita na ngayon natin sa serial monitor natin kung nagre-response ba yung ating mga inputs saka outputs. Okay? Balik muna natin ito. Pwede kasi itong isang diretsyo na dinidisplay mo yung status ng button 1 hanggang button 4. So, bakit hindi natin i-try? May isang diretso na lang. Ayan. So, kung i-edit natin ito, ayan. Lagyan natin ng comma and then space para medyo may space naman yung sunod. Alisin natin itong mga print LN. So, guys, dito sa pagkukode natin ay kailangan natin ng konting imagination din. Kung paano ba natin i-connect yung kung paano natin palalabasin yung gusto nating palabasin. So, every programmer kasi iba-iba yung method niya ng pagko-code. Walang parehas diyan halos kung gagawa sila ng kani-kanilang code. So, kung magpapa-contest tayo sa LX Hub at magko-code, siguradong iba-iba ang itsura ng pagko-code nila. Pero yung output natin, yun yung pwede nating pare-parehas. Okay guys, upload natin. Okay. Kung makikita nyo, ang nangyari sa ating serial monitor, ganito na. Yan, button 1, yung status niya, pinundot natin para makita natin. Yan. Button 2, button 3, and button 4. Okay.
So, nasa sa inyo nga kung paano nyo i-display sa serial monitor nyo yung inyong mga data. And then, ano pa ba? Ang balikan ko nga pala ito, yung mga A0 hanggang A5, yun kasi ay analog pins. Since ang analog pins naman natin, pwede nating iset na digital pins. Kaya yung sa halip na ito lang ating digital pins 0 to 13, pwede nating magkaroon pa ng additional na digital pins dito sa analog side. Okay, pag kasi nag-execute ka ng pin mode, ibig sabihin sineset mo siya na digital pin. Kasi yung analog pin kasi hindi mo na pinipin mode yun, na as di-discuss natin sa sunod nating tutorial. Okay. Pero kung ang analog pins ay pwedeng maging digital pins, yung atin namang digital pins ay hindi pwedeng maging analog input. Nililinaw ko analog input. Kasi itong mga digital pins na ito, kahit na hindi nila kayang tumanggap ng analog input, yung ibang pins kasi dito, pwede siyang mag-output ng analog. Not basically analog talaga, kasi ang ginagawa kasi dun sa analog is, yung analog output is yung tinatawag nating PWM, pulse width modulation. Pulse width modulation. Okay, pero yun ay isa medyo advanced na natin na video ituturo. Since sa button tayo naka-focus for this tutorial. Okay. So, nare-read na natin itong ating mga buttons. Tapos, ang gagawin natin para medyo may use naman itong ating mga buttons na ito, ang gagawin natin is, ito yung aking additional na code na kinoment ko muna. Itanggalin natin itong mga pang-comment. Kung makikita nyo dito, if digital read equals to 0, equals 0, so, originally, kapag hindi mo pa pinipindot 1, pag ang digital read mo ay naging 0, halimbawa ito, yan, pag ang digital read mo naging 0, button 1, ibig sabihin, papasok siya sa code na to. And then, sa code na to, ang ginagawa niya, yung pins 10 to 8, yung for loop natin na discuss natin last video, so medyo makaka-catch up na kayo dito. Yung pins 10 to 8 natin na ang nakakonect dyan ay yung red nating LEDs. Okay, kung makikita nyo yung diagram natin nung una, red LEDs na nakakonect doon. So, sa pin 7 to 5, ang nakakonect naman doon ay itong ating green na LEDs. And then, yung 4 to 2, diba? 4, 3, 2. Ito yung yellow na LEDs natin. So, basically, ang ginagawa natin dito, binabantayan natin yung status ng button 1, which is, kung makikita nyo dito, pin 12. Binabantayan natin yung pin 12 kung siya ay magsi-0. Yan. Dito, binabantayan naman ng button 2 kung magsi-0 sa button 3 at button 4. So, kita nyo ang difference, guys, kapag inverted yung signal natin. Ito yung sa una, yung input natin, at itong portion naman ito, yung input pull up natin. Hindi, baliktad.
Ito yung input natin. Tapos, itong portion na to, ito yung input pull up. Okay? So, try natin i-upload ang code na to. Okay. So, di ba, laking tulong ng serial monitor natin. Kasi kahit hindi pa natin ginagalaw ang circuit, alam natin ngayon kung ano yung status ng button 1, button 2, button 3, at button 4. So, try natin itong code na ito. Kapag pinindot natin itong button 1, makikita nyo, nag-zero yan, di ba? So, mag-iilaw na yung ating red na LEDs. Ngayon, pag pinindot natin itong pangalawang button, itong button 2, tingnan natin sa serial monitor. Yan, nag-zero. So, mag-o-open yung ating green na LED. And then, pag pinindot natin ang button 3, yan, diba, nag-zero. So, yung ating yellow na LEDs. And then, pag pinindot natin ang button 4, ano kayang gagawin niya? Okay. Ang gagawin ng button 4 natin is i-off lahat ng ating LEDs. From pin 10 to pin 2. O, pindot natin. Yan. So, kita niyo ang difference kapag input at saka input pull up. Okay. So, since medyo marunong na kayo mag-if statement, other method para medyo mabilis yung ating pagta-type. Kasi kapag nagpo-program ka, mas matipid yung type mo, mas maganda. So, another form na sa halip na equals to 0, pwede nating ang gamitin natin ay exclamation mark dito sa digital read. So, ibig sabihin, parang kagaya lang nito ay ito. Yan. Nakasave ka ng ilang characters dahil na may exclamation point ka lang na isa. So, try natin kung gagana. Okay. So, pindot natin ang button 1. Okay. Nagana pa. So, nabago natin ito. Ito, hindi na natin babaguhin. Para lang may difference kayo. So, hindi na natin i-upload tong code na to. Kasi, ina-encourage natin na mag-type manually yung mga nag-start dyan sa program ng Arduino. Kasi iba kasi kapag tina-type mo manually, sa halip na i-copy and paste mo yung ating mga codes. So, ito naman is accessible kahit nasa bahay kayo, meron kayong laptop or PC and internet, and mas marami kayong time para mag-type. Okay. So, ito naman, 'di ba, pag nag-1, so pwede natin gawin ganyan lang. Yan. Wala siyang exclamation point since 1 siya. Okay, ito pag 0 may exclamation point at pag wala, wala lang. So, try natin kung gagana. So, ang gawin natin, pailawin muna natin lahat. So, edit tong button 4, tingnan natin kung magre-respond. Okay. So, nag-respond siya. So, iba-iba ang method para sa pagpo-program nyo. Kasi, kung maikli lang naman ang program nyo, madali lang yang hanapin kung saan ang ating magiging error. Kung merong portion na hindi nagana. Ang problema kasi natin is kapag sobrang haba na ng code mo,
ay doon tayo medyo nalilito na kung saan ba yung error natin. So, kailangan nating i-utilize yung ating code na maintindihan natin. Yun yung tinatawag nating readability. So, kung readable ang code mo, merong ibang programmer na kayang mag-edit, kayang mag-modify ng iyong program. So, yun na muna guys para sa ating tutorial for today. And I hope na may natutunan kayo sa ating tutorial. Kung may question kayo, pwede kayo mag-comment below sa ating YouTube channel. And sana gamitin natin ang ating mga imaginations para sa pagko-code. Kasi pag hindi natin ginamit ang ating imagination, kung may project tayo na darating, ay baka mangyari, pagawa lang natin. So, hindi po yun ang ating target. Ang target ng channel na ito is maturuan tayo, ang ating mga STEM students, engineering, kung paano mag-code. Para at least, kayang-kaya na natin gumawa ng sarili nating prototype. Hindi yung palagi tayo magpapagawa. Kasi ano ba naman ang ginagawa ng education is to prepare tayo para sa future. Eh kung magpapagawa tayo ng ating mga prototype, anong gagawin natin kapag nasa mga companies na tayo? So ipapagawa na rin natin. Okay. So yun po ang target natin dito, kaya gumagawa po tayo ng mga tutorials para matuto po ang ating mga beginners kung paano mag-code at magkaroon ng malakas na foundation sa programming and electronics. So, that's it muna guys. Bye-bye. Good luck sa inyo. Kaya nyo yan.